Bago tayo mag-start sa topic talaga natin ngayon for this episode, from our last episode na pag-usapan natin yung okay lang kahit di ka masyadong excited na magpapasko. Or okay lang kahit medyo hindi masyadong 10/10 yung saya mo na magka-Christmas na. May message tayo dito. I'm not gonna say her name kasi baka mamaya may kamag-anak niyang nakikinig sa atin. So, chika niya dito. Ako magsabi na matapang nga ako, diba? Yung maniwala. Para ba talaga to, no? mabash na naman. Sige nga, pero ito muna. Ito ang message from Sina lang. I'm not gonna say kung ano yung name niya, okay? Kasi nga baka nakikinig sa atin yung mga kamag-anak niya. Sabi niya dito, hello Chacha and Sam. Gusto ko lang i-share na the upcoming holidays is not as exciting for me. Every year, we go to the province to spend Christmas there. Kaya lang this year, medyo natotoxican na ako sa side ng yon ng family ko. May mga nag-aaway sa pera dahil sa bahay at sa politics. Wala pa dyan yung side comments ng mga tito at tita ko sa buhay ng mga pamangkin. Tumataba ka na, wala ka pang asawa, etc. Very Pinoy, very tita. So tanong niya ngayon, does it make me a bad person to not look forward to the Christmas break because of this? Would love to hear your thoughts on this one. Thank you so much. No name drops, please. C. Not look forward to Christmas or to seeing your family and mga Same, both chismoso? siguro. I guess, yun nga parang, we talked about this before, we talked about learning to say no. Diba? Na sometimes you really just have to say no. And or does it make her a bad person? No, it does not make you a bad person. Kasi if it, I've learned to also practice and believe this. If it disrupts your peace of mind, diba? Your whatever, then don't. It's so important these days to really protect your peace of mind, protect your peace mental health. Oo. May tao dyan na hindi mo vibe, hindi mo trip, It's diba? not vibing, girl. Even office seat mo dyan, wala naman nagpipilit makausap mo yan eh. Or kausapin mo yan, diba? You can also just snub the person. And for me, that's okay. Kasi parang may standard na sineset yung ibang tao pag Christmas na dapat sobrang Masaya saya, dapat may Christmas tree, dapat may Christmas lights, dapat magkakasama kayo, dapat ito yung handa nyo. So if you feel like this year hindi mo gustong, alam mo na, bumonding with your family, I think that's okay. Yeah. Parang pakiramdam ko kung pagod ka na sa ibang aspect ng buhay mo, tas para dagdagan pa ng ibang miyembro ng pamilya. Now, hindi lahat ng family members parang kasundo mo. Oo. Meron din talagang family members na okay, medyo iba yung vibe. Masakit sa ulo. And that's also normal. Yes. Diba? As much as we wanna have especially a nice... doon sa mga malalaking pamilya. Tapos minsan yung sasabi pa sa'yo, uy, tumaba ka. Minsan hindi mo sila kapayatan. Kung makahirit silang tumaba ka, grabe, nakala mo naman. Buti hindi ka sinabihan ng okay lang ako tumaba, at least di ako pumangit. O, diba? Lookus talking. May kasabihan nga ngayon, wala na daw pangit eh. Bakit? Diba? Bitch, you ain't ugly. You just broke. Oy, totoo yan. Speaking of hindi ugly, nakita mo yung transformation ni Lindsay Lohan ngayon? Not yet. My gosh, she is so pretty. Sobrang Is it trending siya ngayon. or what? Well, may mga nagsasabi na meron siya mga pinagawa tapos pinabawas din from the previous one na pinagawa na niya. Like yung fillers yata sa mukha, binawasan, tapos more on Botox. And mukha siyang bagets. Mas bagets pa siya ngayon from 5 or 10 years ago. You notice sa Hollywood, parang sila? Yung Mas mga bata? No. Parang yung mga surgical operations I'll sila. show you, ha? Hindi nila masyadong lalabas. Parang secret na lang na teka, may iba na dito ah. Hindi, tsaka hindi. So, hindi na rin kasi siya nainom. Parang, that's alam mo, a big may thing. ano That is may, a big thing. Siguro umiinom, pero occasionally. Pero hindi na tulad ng dati. And may drug issues din kasi with Lindsay. Correct, yeah. Parang sinasabi nila, okay na siya ngayon. Kaya din, kita mo sa kanya, yung aura niya ngayon na she's really okay. I mean, happy. Not just pretty, happy. Tignan mo. Nga, grabe. Pakita natin sa camera. The glow. Iba si Lapit Lindsay natin. Lohan ngayon. You can't see it. Pretty, grabe. Okay. Nagmukhang 16 years old from Mean Girls yung itsura. Alam mo, she is now based in Dubai. Tapos someone asked her, bakit nandiyan ka na sa Dubai and all that. Getaway. Nung nag-ano daw siya doon, nung parang dumalaw lang siya, nagbakasyon, ganyan. Nagustuhan niya. Malayo sa Hollywood. Fresh start? Yes, malayo sa Hollywood. That's why she decided na dito na lang ako titira. Actually, sometimes you really need a fresh start. And for a lot of these Hollywood celebrities, I'm not sure if you've seen interviews or whatnot, like the Justin Bieber documentary. That's why he left showbiz or umalis sa scene yan. Kasi nga, it really sucks the shit out of you. Yeah.
Tapos you don't have a proper life anymore kasi everywhere you go, you have to have photos, you have to indulge, you have to, of course, be a nice person. And that's, to be on 24 hours is no joke. Oo, yeah. It's Pero no kasi, joke. totoo naman yon, yung privacy ng buhay nila nawawala na. But at the same time, kasi pinasok mo yan, kasama talaga yun As they I'm say. sure meron ka mga days na ganyan. Na parang ang daming gusto magpa-picture sa'yo, autograph, pila sila, papi. Walang Tapos ganun. parang pagod ka na, di ba? Ayaw mo na. Gusto mo na lang tapusin. There was a issue. Meron ka ba nasungitan na? Ako, personally, I also have my days na sobrang, let's say, if naka 2 or 3 events in a row and Napagod na, pagod yun. social battery mo mababa na. Yun na lang. Social battery mo mababa. So may sungit factor na. Hindi naman sungit pero hindi as what I do, alam ko na kasi pupunta na ako doon. So I just stay in my room. Let's say if I have a holding bakit room. ko sakali na tinuloy mo? Never ako nagsungit. I don't think yun naman anybody pala can eh. say na, nakita ko itong masungit si Samuel. Oo, in fairness naman. Wala pa yatang ganong instance. But, Tahimik, yes. Oo. Tahimik, yes. Oo. Mukhang pagod, yes. May kita mo rin pag medyo okay. Mukhang medyo pagod to ngayon. But I'd still indulge. Alam mo yun, Lea Salonga had that issue before na yung parang Pinasok siya. yung, dressing room Yes. or whatnot, diba? So, that was also a big thing. But speaking of looks, since na-bring up mo na, Okay? no? Lindsay Lohan, looking fresh. And I agree to the whole alcohol thing. Yes. Whenever I stopped drinking for at least 10 days in a row, Mas fresh ka. your skin really manifests it. Yung wala kang dry skin, yung gising mo iba, wala kang brain fog. But yeah, we were talking about this offline and we decided to make it a topic since medyo pinag-uusapan na rin siya. Would your looks really affect how people treat you, number one? Yes. Wow, bilis sumagot. And also, your work, applying for a job, getting something in for work, would it affect it? Feeling ko mas ngayon. Mas ngayon ha. Compared to nung You think so? panahon natin. Mas malala ngayon because of social media. Para Oo, dama ko. Parang Mas feeling ko may baliktad. edge yung mga tao na may looks. Yung iba na sakto lang or wala masyado, kailangan doble yung effort nila sa trabaho or kahit sa aspeto ng buhay. Ito na lang, ganito kasimple. Sige. Doon sa boss, halimbawa, may babaeng nakatayo, pag medyo pretty-pretty ng konti, mas napapaupo, di ba? Pag di masyado, offer na ng seat, ganun. oo, pag di masyado, hindi rin. Sa MMDA na lang, minsan pag mahuhuli ka, Yes. Huwag medyo definitely. pretty. Ilan na sa mga babaeng nakikinig sa atin ngayon ang nagamit nyo na yung papakita na kayo ng konti. Yun. Na hindi po kasi taga dito. Sir, sorry na po. Pretty privilege, ika nga. I think with guys also, and I guess this is a human thing or a worldwide thing, and I have to agree with you on that, na talagang ganun. May edge sa buhay in general. Yung may itsura. Ang may itsura. Mestizo guy versus not so well-kept guy, Yeah. diba? Whatever, you're applying for a job. Siguro same school, same whatever. Everything's the same. Except ikaw medyo mestizo, good-looking. I think you'll probably have the edge in a job interview. Sa job, parang sa akin kasi siguro makakapasok ka sa work, pero yung success per se talaga, Yes. doon na magkakaalaman. Correct. Pwede ka bigyan ng trabaho ng good looks mo, pero yung success na, alam mo na, yung... It will get you through the door, but it Yeah. will not make you stay in the room. Yes, that's it. Diba? Yun. Going also to social media influencers, and I'm sure you've noticed this, ang daming social media influencers who have, Change there their was a looks. time, let's admit it, no? And I'm just gonna be straightforward with this. There was a time na Gusto ko kay Sam. Ayun na siya, guys. Be ready. Gagi. Ito na. O sige, tuloy Hindi, mo. naalala nyo when Instagram started, social media started, pucha, lahat na lang bikini pics. Oo. Lahat May bikini ganon. pics. Bikini era. Bikini era. Correct me if I'm wrong, naumay na ba tayo? Sa bikini era? So, hindi ka na tumitingin ngayon? Mukha ba? Tignan mo mukha ko. So, hindi mo na pinafollow si Ivana Alawi? I am digging my grave here. Oo. Wala na patingin nga ng FYP mo. Hindi ko Patingin nga ng FYP mo. Hindi ko nga alam ng nyo. TikTok mo, tsaka IG. Hindi ko alam ang last post ni Ivana eh. Alam nyo? Hindi namin alam. Anyway, no, I'm just saying na I think may could be umay or whatnot. Siyempre nandiyan pa rin yan. Pero Umay with like
pa-sexy girls. Parang lahat dumaan. Pero there's so much of that sa TikTok. Yes. I'm saying, and they still have thousands, millions of likes. Hindi lang. Comments. Meron parang, yung napag-uusapan natin yung edge sa looks. Halimbawa sa live selling, mas pinapanood yung mas may itsura na nagtitinda or nakalabas yung boost mas sexy compare dun sa, alam mo na. But will people really buy? Minsan, kasi kung mas marami kang followers or mas maraming nanonood, mas malaki yung chance na mas malaki yung chance. That's what I'm trying to get at. Let's say these Instagram models or whatnot, di ba nagtataka, grabe ang following, ang daming followers ng mga to. Correct. Sobrang daming followers ng mga to. Pero parang brands don't really also necessarily use them or get them as influencers. Pero sa following, grabe, isang post na nila, 200,000, 300,000 likes. Pero alam mo, matatalino ng mga brands ngayon and even the agency. Sinasabi nila, hindi lahat ng maraming followers, kinukuha lagi ng mga brands. Kasi mas dun sila sa hindi madami, pero alam namin pag nag-post yan, believable. May bibili. Yung followers niya kasi, ganon. Kumaga maniniwala sa ipopost nitong tao na to. Or buying market. Buying market, Or not even buying. It could be bongga parang, sa mo IG, kuhanin nyo, bongga buying market niyan. Pag pinost nyo yung Garmin watch, bibili yung mga makakakita niyan. Parang ganon, di ba? I mean, kuhanin nyo yan. Toyota, ano ba may mga hawak mo? Na mga may Honda, Suzuki, lahat na. Kuhanin nyo yung si Sam YG. Nakita ko nag-Binfast ka. Ayan, Binfast. Speaking of, kuhanin nyo si Sam YG sa Binfast, pag-hostin nyo yan, dahil pag yan ang nilagay nyo dyan, yung followers yan, may buying power. May ganon. Kasi hindi ibig sabihin maraming followers, marami bibili pag pinost nyo tong product na to. Correct. Pero maganda sila. Or sexy sila. Pleasing to the eyes. And they will get the likes, they will get the numbers for you. That's pero, what I'm talking about earlier. Yung parang, pag maganda ka, pag sexy ka, hindi masyado ma-effort Right? Compared sa, hindi ko sinasabi yung minsan iba. selfie ka, let's say. Mas selfie ka lang, dami mo agad likes Let's say, pero, binibenta natin tong earpiece na to. lagay mo lang yan dyan sa dibdib mo. Ganon, pakita mo yung cleavage mo. Compared sa akin na wala namang itsura masyado. Talagang, gagawa pa akong skit. Kailangan pa hit-ilahin si Esa. Babe, gawa naman tayong skit. Kailangan natin medyo mabenta tong ear. Pinost ni Madam na may bubay, 200,000 likes. Ako naman, putya, ano ba to? But then you realize also that at the end of the day, just be authentic, just be yourself. Yung parang doble yung effort sa atin. Triple. No? Na parang, okay, hindi naman tayo masyadong kagandahan. Galingan natin yung mga posts natin. Kailangan natin pag-isipan yung mga gagawin. And that's what's happening in real life. I know someone na, oh my God, I don't wanna say this. Kapag sinabi. Sabi mo sa akin, ako, tapang ako mag-name drop. Hindi ko sasabihin ko sino. Pero, hindi ko na sabihin kung kailan. Hindi natuloy yung show kasi hindi masyadong, pero sobrang galing. Inalis sa show. Host, performer, singer, dancer. Host. Okay. So, and yun nga when I found out na yung reason is because of that, parang nanlumo ako kasi parang iniisip ko, talaga ba? That person is very good. She's very good. Pero ako, ito honest story. Sobrang ingat ko sa mga nakikinig. From my end, this is a very honest meron ako mga inquiry na parang, sorry. We need ganito? So parang, paano? Sam, we really like you, pero prefer ni client sexy na girl. Bakit kailangan sasabihin? Ba't sinasabi pa yun? I don't take it offensively at this point. It's okay. Wow. Siguro dati pero parang, diba, parang dapat grabe naman. Pero ngayon parang, have it your way. Yeah. I mean, if that's... Kung gusto nyo ako. Pag ayaw nyo sa akin, edi wag. Okay lang. May susunod na project pa naman. That's a priority. That's with us. Kaya lang, halimbawa sa corporate world. Yun ang yun ang tricky. Mas mahirap yun. Kasi, di ba, even finding a job, let's say if the boss is lalaki pa, whatever. Pero again, not all the time. Kasi nga, makakapasok ka sa trabaho na yan. Pero kung ganda lang ang meron ka, wala ka namang utak, hindi ka naman masipag, wala, hanggang dyan ka lang talaga. Take na natin yung a condo seller. Okay. 'Di ba? Yung mga property specialist. 'Di ba? I know na selling sunset na lang ang gaganda ng mga property specialist dun, 'di ba? 'Di ba? Talagang kasi sexy, baba boom lahat. Oo, 'di ba? Tapos
kung magaling pa sila, marunong medyo lumandi Kung ng marunong konti. kumiyar. That's what I'm saying. Pag medyo may fest ka na, may katawan ka, konting effort na lang kailangan mong gawin. Diba? Life is so unfair. Compared to like me na medyo tsaka, diba? If I'm gonna, sell a condo. Exactly. I mean, parang, kunwari, ako yung mag-sell ng condo, tapos yung kalaban mo, sing fresh ni Ivana. Di ba? Parang paano? I remember there was a time, hindi ko alam kung inabot mo yon na radio used to be like, pag maganda boses mo, kahit ano itsura mo, you're in. Pero there was an era, alam mo ba, na kailangan may itsura ka. May itsura ka bago ka kuhanin. Eh, tas nalungkot din ako noon ng time na yun kasi parang iniisip ko, di ba dati sa radyo, dapat boses, bakit artista ba hinahanap natin? Correct. May kasi that time wala naman talagang Walang TV, hindi nakikita eh. Pero ngayon, pansinin nyo. Di ba halos lahat, no? Because naging... Parang mas ang pinipili na yung mas may itsura, maalam, na mas may itsura over dun sa mahusay na hindi masyadong kagandahan. Kasi nga eye candy, pleasing to the eyes. Kahit naka-mute, di ba, papanoorin mo lang, okay ka na. No, aminin natin, di ba? Wala kang pakialam sinasabi. Let's say, when you scroll sa inyong on mga lalaki siguro ganon. Sa amin mga babae may pakialam kami. No, these sa are for guys. sinasabi. Hindi ako ganyan kasi these are guys na walang substance. Wow. Hindi talaga tong partner ko, no? Hindi. Maniningil lang kami ng entrance fee. Tawa ka ng tawa dyan, ha? Hindi. Aminin natin, di ba? These are not... But for sure, nangyari na rin sa'yo yun minsan. Okay, na you know for a fact. I'll give you a straight up example. TikTok, may sexy girl nakabikini sumasayaw. Walang audio. Nasa naman sa church, sorry. Nasa isang meeting or whatever. Boring ang meeting. Inon mo yung TikTok mo. Eto si girly na sumasayaw ng tik, 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 tik. Tik, tik, tik. Patiya, pati. Patiya, pati. Patiya, pati. Nagka-clash din. So ikaw, nasa meeting, hindi mo napakinggan yung audio. Bawal mag-audio eh, di ba? Pero nakikita mo. Okay lang. Okay diba? na sa'yo. Pero kung medyo chucks, scroll up ka. On to the next, di ba? Magsistay ka sa eye candy. So eye candy really sells. That's why at one point, all these magazines, you have the FHMs, you have the Maxims, the Playboys, were selling because sex sells. But correct me if I'm wrong. Na yun nga baka, hindi baka. For me personally, nagkaroon ng umay factor. Na parang okay naman. I mean, of course, dance in your bikini, okay. Pero, I guess also people are starting to look for substance. For content. Na parang okay. Na hindi pwede ang GL card lang. Kasi parang yung sinasabi mo, okay, sige, pinapanood mo siya, pero mananawa kay kung yun at yun lang yung i-offer niya. Pero bibiling ko ba yung headset? Malamang hindi. Hindi rin. Pero gusto mo lang siya nakikita. Pero papanorin ko. Oo. Exactly. Dati. Papanorin ko dati. Sa siya nagsabi nun ha. Dati. Wala akong kasalanan dito. Nawalan ako ng boses eh. Sabi ko na papanorin ko dati. So diba? But unfair. Admittedly, yung pa rin talaga. I remember, nag-prom yung anak ko this year. Tas sobrang disappointed siya kasi parang all of her classmates were saying na, you should have won this award, ganyan. So, nag-open up din siya sa amin. Sabi niya gano'n. Kaya lang, mommy, kasi yung nanalo, mas maputi sa akin. Okay. And syempre, ako bilang nanay, parang oh my God, at her age, naiisip niya na so, alam mo yung ginagawa ng anak ko after that? Di talaga nagpapaaraw. Talaga? Tapos naghanap ng kung ano-anong lotion para magpaputi. And then I kept on telling her, ang ganda-ganda ng kulay mo. And baliktad, if you go to the States, tingnan mo yung they are dying exactly. to be proud. Sabi ko sa kanya, nakita mo yung mga Miss Universe? Nakita mo lahat puro morena ngayon. Hindi na uso yung ganyan. Okay, maganda yung maputi, pero iba na yung laban ng mga morena ngayon. Ina-uplift ko yung niya eh. Yung spirit niya. Ina-uplift ko yung, di ba, yung confidence niya, napakiramdam ko, bumababa. But as young as 15 years old. You're always gonna want what you can't have. May ganun na. Yun nga, it's the ego issue. Because you also know, yun nga, society has been set that way. Is there yung pleasing to the eyes. Na pag maputi, maganda. Or whoever's good pag batangkad, pogi. Diba kaya minsan, we're shocked if may manalo na wala sa norm. Yes. Or may pumasok na wala sa norm. Kasi parang, but I think the world is slowly starting to accept it. Although we're not yet there. Oo. I have to say that we are not yet there. Ang layo pa ng Pilipinas. Marami-raming bigas pa kakainin natin. Is there a way to solve it? I don't know. This is one of the topics that I don't think
we're May gonna solusyon? tayo makakabigay ng solution dito. I don't may think solusyon. so. No, we're just stating We're a just fact. stating facts here na parang even tayo nalulungkot. It happens. no? Yeah. If you're stuck in that rut, if you're stuck also in that situation, then I don't know, but I don't think that's looks at this point are the only or would be your only selling point. Oo naman. I think that part we've gone past that era. Oo There are naman. so many great people that you meet that even on social media influencers, pero they're so entertaining. Ako mismo nag-enjoy sa content nila. Eto na nga lang, sorry ha. Actually, mas marami akong pinapanood na nakakatawa. Kahit Diba? hindi masyadong maganda, hindi masyadong pogi, pero super funny. Tanggal stress. Na-entertain ka Si talaga. Lolo Ice Cream Yummy, nakita mo na ba Not yun? yet, Si not Ice Cream Yummy. Hindi pa. Miso Yummy. Miso good. Ano ba mga pinapanood dito ni Sinasama ko rin Kakwachi? ganyan lang. Ano ba pinapanood mo? Anong pinapanood mo ba, Samir? Lolo paring yata. Sa ano to? Saan sa TikTok? Every 11 p.m. magla-live siya. Okay. Ice Cream Yummy. Tapos talagang lolo na siya. Oh, Lolo na siya. Ano na siya, parang simentong Marami bahay siyang followers. niya. Why? Tapos Maraming, may nagdo-donate sa kanya mga gifts. maraming viewers. Wow. Just check it out. I mean, tuwan-tuwa ako sa kanya. Pero ito na lang, at the end of the I day, think Mia is also a great breakthrough artist. Yes. For that matter. Huwag na tayong maglumayo. Meron nga actually mga artista na kilala ko na pinabago yung itsura. Yung hindi masyadong Okay. kagandahan or kapugian, nagbabago ng itsura. Alam niyo nung ginawa nila yon, umunti yung project. That is also May true. mga ganon. So ako sa akin lang, yung mga nakikinig sa atin ngayon na okay, yung masyadong kagandahan, di masyadong kapugian, wala tayong masyadong edge, pero alam mo magaling ka, then medyo dun ka siguro mag-focus. Kasi yung i-offer mo, hindi yan ma-offer Yes. ng ibang tao. Ikaw lang ang meron yan. Mestiza, marami, maputi, Diba? marami. Ikaw lang yon. Nag-iisa ka, parang ganon. But this, if you have it, I mean, that's something that people can't take away from you. Yan True. yung hindi pwedeng iretoke. And at the end of the day, yung ganda or pogi, parang for me, may ano lang siya eh. May tanning Oh. na parang hanggang dito lang siya pwedeng magustuhan ng tao. Not to say na walang poging talent na. Meron Yes, din naman. meron. Marami. At saka magandang talent. Marami. Super dami nila. But at the end of the day, parang mas pinipili pa nga rin ng tao talaga yung mas may maibibigay sa kanila. I guess that's why also, like with social media these days, Aside You from look the for- physical features, you look right? for people are, yung mga popular na, I mean, content creators, are those relatable? Not just artistas. Not just cute, not diba? just pretty. Parang na-segregate na when I host events, I always come to see na parang, hindi nga artistas ini-invite eh. Hindi. Diba? Or parang wala yung artistas, Influencers iba na. influencers. Saka iba na rin talaga mga influencers ngayon. Oh, they really know how to, also get to a crowd and whatnot. Galing. Anyway, follow your path, and sa akin, if you're gonna work on something, work on this, no? Because that's something nobody can take away from you. True.